Steady lang ang inflation sa 2.9% nitong nakaraang buwan. Yun nga lang, magtataas ng presyo ang ilang pangunahing bilihin ngayong Pebrero. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. 2.9%. Nanatili sa ganyang antas ang inflation nitong Enero, pareho noong Disyembre. Nangunguna sa mga nag-ambag dyan ang presyo ng gulay gaya ng kamatis, isda kabilang ang galunggong, at karne, partikular ang baboy. Halos 50 pesos daw ang itinaas ng presyo ng karneng baboy sa Metro Manila. Bumaba naman ang inflation sa bigas at posibleng magpatuloy ngayong umiiral ang food security emergency for rice. Dahil sa magkakaibang galaw, hindi pa masabi ng Philippine Statistics Authority kung posibleng bumilis ang inflation ngayong Pebrero. Ang expectation natin based on the computation is that at least hanggang July, we will expect negative inflation for rice. Sa ngayon, talagang mabigat pa rin sa bulsa ng mga mamimili ang presyo ng karneng baboy. Si Jocelyn nga, kakapiranggot na halagang 120 pesos lang ang nabili pansahog sa gulay. Ang mahal po ng baboy, 420 po. Dati po magkano lang kilo nito. Si Charles, manok na lang daw ang binili para makatipid. Sa manok, mga 1 kilo, 2 luto. Adobo tsaka tinola, pwede naman. Hanggang 400 pesos ang presyo ng laman sa Kamuning Market habang umaabot sa 480 pesos ang liempo, kapresyo na ng karneng baka. Nangangamba raw ang ilang nagtitinda na baka umabot pa yan sa 500 pesos lalo't tumataas ang kanilang puhunan. Ayon sa Department of Agriculture, inaalam na nila kung may nananamantala sa presyo dahil 220 hanggang 240 pesos lang ang farm gate price ngayon. Hindi dapat ganito kataas. Baka may influence din nga yung pagtaas din ng prices internationally, yung imported nating pork. Minamadali na rin daw ng DA ang pagpapatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karneng baboy. Samantala, nasa 60 basic commodities ang magtataas ang presyo sa mga susunod na araw. Kabilang dyan ang sardinas, meatloaf, gatas, Pinoy Tasty at pandesal, pati na kandila at baterya. Hindi raw lalagpas ng 7% ang itataas ng mga ito. Mas nagmahal kasi ang ginagamit na raw materials ng ilang manufacturer. Nagrereklamo na rin sila na medyo nasasaktan na rin yung cost nila, masyadong malaki na rin. So kailangan natin i-balance din ako. Inaasahang ilalabas ng Department of Trade and Industry ang bagong SRP Bulletin para sa basic commodities. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.